Inabot nga po ng hating gabi ang maraming motoristang stranded dito sa North Luzon Expressway dahil sa baha. At sa ngayon po, possible na maraming daan doon base sa abiso ng NLEX Corporation. May unang balita si Jomer Apresto. Ganito karaming sasakyan ang tumirik sa southbound na bahagi ng NLEX malapit sa Paso de Blas Toll Plaza ng Valenzuela City. Yan ay kasunod ng pagbaha na naranasan sa lugar kagabi. Ayon sa SUV driver na si Bong, tulad ko rin na galing Bulacan at patungong Quezon City, pasado alas 8 raw kagabi nang mapansin niya na mataas na ang tubig sa NLEX patungong Paso de Blas Toll Plaza. Kasi hanggang dito, sir, yun. Sakyan nyo? Yung ano lang, loob lang, pero yung makina hindi naman. Agad lumikas si Bong kasama ang kanyang mga pasahero at iniwan ang kanilang nabahang sasakyan. Sabi ni Bong, natagalan ng pagresponde ng taga-NLEX sa mga katulad niyang inabutan ng pagtaas ng tubig sa expressway. Napakatagal, siguro mga 1 oras. Dapat nagawa kami paraan kung pwede sila magpa-exit doon at para maka-atlas kami lahat. Wala ni isa ni mga NLEX. Hahatakin naman daw ng NLEX sa mga sasakyan tulad ng sa kanila patungo sa pinakamalapit na exit. Marami ring sasakyan ang naipit sa bahagi ng NLEX sa May Kawayan Toll Plaza. Yan ay matapos isara sa mga motorista mga toll booth dulot ng pagbaha sa Paso de Blas mag-aalas 7 kagabi. Sabi ng truck driver na si Ramil, alas 9 ng gabi nang isara ang toll plaza. Wala sinasabi. Basta galing ako sa highway, pinapasok ako rito, wala naman ako madaanan, bumalik na lang ulit ako rito. Magkaantay na lang ako magbukas yan. Inabutan din na mahabang pila si Arman na magsusundo sana sa kanyang kapatid sa airport. Gana nga namin. Heavy traffic na dyan sa MacArthur. Ngayon nag-shorts yung pamangking ko. Sobrang na raw ang lalim ng tubig. Kaya karamihan sa mga motorista kanina, pinili na lang patayin ang kanilang makina habang naghihintay. 12:54 AM na nang buksan sa mga sasakyan ang May Kawayan Toll Plaza nang humupa na ang tubig baha sa Paso de Blas area ng NLEX. Pero dahil sa imbudo na ang mga na-traffic at tumirik na sasakyan, inabot pa na mahigit 3 oras bago tayo nakarating sa Quezon City. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.